Purihin po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Sabihin sa ating mga katabi, good morning, sister. Good morning, brother. Higit sa lahat, batiin natin si Lord, of course. Good morning, Lord! Good morning, Lord! Amen! Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, sa YouTube, Facebook, lahat po ng mga nanonood, maraming salamat po. Diyan lamang po kayo at mag-uumpisa na po tayo. Since wala po tayong baguhan, proceed po tayo sa sharing portion. Sino po ang mga pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay! Lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen po ba? Amen, amen. At dahil dyan, unang-unang maghahayag ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay, Sister Delia Pacanya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Okay na po yan, Ana. Glory to God, glory to Christ Jesus. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Gusto ko lang i-share ang kabutihan ng Diyos, higit sa lahat ang kanyang God's favor. Dahil mga kapatid, for the first time na nangyari ito sa aking sahod. Kasi ako ay nagsasahod na, sinasahuran ni Lola ng end of the month or lampas pa. Pero praise the Lord kahapon, habang ako ay namamalansya, nakinig ako ng playback ng talk ni Brother Rod last Sunday. Ang title niya, God's Seeking the Favor. Ngayon, habang nagtutok siya at nanalangin, sabi ko, Lord, hingi din ako ng favor sa iyo. Pwede, Lord, na matanggap ko ang aking sahod sa araw nito. Sa pagbaba ko sa bahay ni Lola, ay matatanggap ko na ang aking sahod. Praise the Lord. Tunay dahil nanalig ako ng palataya nga there's nothing impossible with God. Dahil ginagawa ko naman talaga ito, ang panalangin sa kay Lord ko, may taimtim akong kailangan. Ang sabi ko, Lord, pwede makahingi ng favor sa ganito. So kaya, salamat kay Lord dahil talagang dumating ang kanyang favor. Bago ako umalis na sa kay Lola, sabi niya sa akin, may ano ka ba? May overtime ka ba? So alam ko na. Sabi ko, isang bisis lang. So glory to God, natanggap ko ang biyaya ni Lord sa pamagitan ng kanyang favor. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo manalangin kay Lord dahil the prayer is the connection with God, with the communion to God sa lahat ng ating pangailangan. At nagpapasalamat din ako kay Lord sa knowledge and wisdom sa binigay na sa aking dalawang apo nga naging nakasama sa mga honor roll student. Kaya Lord, to God be the glory. Amen. Pagpakan po natin ang Diyos na buhay. Ayon nga sa Philippians 4, verse 6, do not worry about anything, instead pray about everything. Amen? Amen. At dahil dyan, wala na po tayong oras. Tayo po ay tumayo na at habang tumatayo, pumapalakpak at nagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Ayan po, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Sa pakikinig ng mabuting balita na ihahayag po ng ating poging preacher, Brother Rod Banyares. At sasamahan po tayo ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa pambungad na panalangin, tayo naman po ay pangungunahan ni Sister Juby. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos, Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos ng aming buhay at ang aming ikinabubuhay. Ang Diyos na walang sawang nagbibigay pagpapala at pag-ibig sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Yahweh, sa oras na ito, narito kaming Lord, nagmamakawat, nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Ganon din sa aming kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. Yahweh, linisin mo kami sa iyong kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan. Para kami ay kalugod-lugod na tumawag sa iyo ng Ama ko at
humingi ng masaganang pagpapala. Yahweh, maraming salamat, Lord, sa kapatawaran. Maraming salamat, Lord, sa kalinisan. At higit sa lahat, maraming salamat, Lord, sa katagumpayan ng banal na misa. Lord, Yahweh El Shaddai, maraming salamat, Lord, muli sa araw na ito. Kami yung tinipon sa lugar na ito para kami ay magpuri sa iyo, Yahweh El Shaddai. Yahweh, sa iyo namin ipagkakatiwala ang buong maghapon sa araw na ito. Naangkin namin, Lord, 100% na katagumpayan ng araw na ito. Yahweh, hindi lingid sa iyong kalaman. Alam mo ang laman ng aming puso at isipan. Kaya, Lord, sa iyo namin ipagkakatiwala, lahat ang aming kahilingan ay inaangkin namin na tinugon mo na sa oras na ito. Huwag mo kaming hayaan, Lord, na umalis sa dakong ito, Yahweh El Shaddai, na hindi mo kami pagpapalain. Ganon din, Yahweh El Shaddai, bless mo at pagpalain ang aming preacher na yung sinugo dito sa bansang Hong Kong, si Brother Rod Banyares. Lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay tumimo sa aming puso't isipan, magsilbing aming kalakasan sa aming buhay, lalo sa aming spiritual na pamumuhay. Ganon din, Lord, ang aming mga choir, Lord, ang lahat ng inanda nilang awitin para sa iyo, Yahweh El Shaddai. Lord, i-bless mo ang kanilang tinig para sa ganon, Yahweh El Shaddai. Lahat kami ay lahat kami, Yahweh El Shaddai, ay ma-bless. Kaya, Lord, muli sa iyo namin ipinabalik ang maraming papurit, pasasalamat. Continue to bind us with your love, peace, and unity, especially sa aming mga workers, Yahweh El Shaddai. Ganon din sa aming mga attenders. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isa pinagpalang araw po, mga kapatid. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa mga oras pong ito, taas po ating mga kamay, praise God. At hayaan po natin na linisin po ng Panginoon ang ating puso, amen? Upang maging karapat dapat po tayo sa kanyang harapan. We praise you, God, hallelujah. Sulok ng pusong ito, pinti
sa'yo lamang inihain. Amen, hallelujah. Malakas ang puri para kay our Lord, amen? Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Sabi nga po sa kanyang salita po sa mga awit, 147 verse 1, purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang mapuri sa kanya ay tunay na nakakalugod. Amen? Amen. Amen. Handa po ba kayong puri sa Diyos? Amen. Taas mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Ibagay-iway sa Panginoon. Amen. Sa mga oras po ito, iindak po tayo sa ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, ngalan mo'y itataas, pag-ibig mo'y di nagbabago, mananatiling hanggang wakas. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ka rin ngayon. Ikaw ang Diyos sa habang panahon. Isa pa, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, ngalan mo'y itataas, pag-ibig mo'y di nagbabago, mananatili hanggang wakas. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ka rin ngayon. Ikaw ang Diyos sa habang panahon. Lahat ng tao'y magpupuri sa iyong kadakilaan. Itataas namin ihahayag ang iyong kabutihan. Walang ibang pangalan kundi ang sa'yo lamang. Walang ibang makahihigit sa iyong kadakilaan. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ka rin ngayon. Ikaw ang Diyos sa habang panahon. Taas mga kamay. Lahat ng tao'y magpupuri sa iyong kadakilaan. Itataas namin ihahayag ang iyong kabutihan. Amen. Isa pa, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos, ngalan mo'y itataas, pag-ibig mo'y di nagbabago, mananatili hanggang wakas. Ikaw ang Diyos noon, Diyos ka rin ngayon. Ikaw ang Diyos sa habang panahon. Lahat ng tao'y magpupuri sa iyong kadakilaan. Itataas namin ihahayag ang iyong kabutihan. Lahat ng tao'y magpupuri sa iyong kadakilaan. Itataas namin ihahayag ang iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Napagod po ba kayo? Amen. Amen. Tunay nga po, napakasarap po magpuri sa Diyos. Amen. 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 Patuloy tayong sumamba sa ating Diyos. Sabi nga po sa, kanyang salita po sa Psalms 108, verse 3 to 5, I will give thanks to you, O Lord, among the people. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise you, God. Hallelujah. I will give thanks
to thee among the nations. For thy steadfast love is great, is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. And so God be exalted. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. And so God be exalted. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. So we will give thanks to you, O God. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations. For your steadfast love, O God, is great. For thy steadfast love is great, is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. And so God, be exalted, O God, hallelujah. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. With one voice, be exalted, you, O God, hallelujah. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, let thy glory, let thy glory be over all the earth. Hallelujah. Oh, be exalted, O God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you honor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shaddai, El Shaddai,
Through the power of your hand, discern the sea through dry land, through the outcasts on our knees. You are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Through the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Welcome God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin sa araw na ito. Patuloy naming itinataas, O Diyos, ang iyong banal at dakilang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, patuloy kong dalangin sa iyo na ang gawain na ito ay laging pong samahan at pagpalain. Ang aking mga kapatid na walang sawa na lumalapit sa iyo at patuloy na bumabalik sa iyong gawain, lagi mo silang abutin ng iyong mapagpalang kamay. Pagpalain mo lagi sila ng kalakasan at magandang kalusugan. Ilayo sila lagi, Ama, sa lahat ng sakit at karamdaman. At dalangin ko lagi na silang lahat ay laging pagtagumpayin. Tulungan sila lagi, Ama, na makalaya sa mga problema sa buhay, makalaya, Panginoon, sa kawalan at mga pagkukulang, lalo na sa pinansyal na pangailangan.
At dalangin ko lagi, dakilang Diyos, ang pagpapala mo sa kalang buong pamilya. Banal na Diyos, maraming salamat po. At nananalig kami na sa araw na ito ay muli kang gagawa ng himala sa aming mga buhay. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang mabuting balita na aming pakikinggan at pag-aaralan. Sundan ito ng himala na nagagaling sa iyo upang sa iyong mga aral, Panginoon, sa iyong mga salita, patuloy kaming lumakas, tumatag at tumibay. At patuloy kaming magkaroon ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at aming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Tayo po ay manatiling nakatayo at pakinggan po natin ang ating pagninilayan sa araw na ito. Ito po ay ang ating gospel ngayong araw na ito. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sa Luke chapter 1 verse 39, simulan ko po sa verse 39. Sabi po dito, hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth.
Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawaging akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng may kapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng lahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinutulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. At ang aking patuloy na panalangin sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Kaya kung kayo ay mga may problema, ang kininyo malaya na kayo. Amen. At kung kayo ay walang asawa, ang kininyo bibigyan kayo. Amen. Amen ba? Kaya makakapo kayo at tayo ay makinig ng mabuti. Glory to God. So, maganda po itong ating pagginilayan ngayon dahil ito po ay tungkol sa biyaya ng Panginoon na ginawa niya kay Maria at kay Elizabeth. So, gusto ko lang po kayo munang dalhin sa palaisipan para kayo naman ay pagpalain ni Lord ng magandang kaisipan. Gising ba kayo dyan? Kasi nung kausapin ng anghel si Maria, pinaalaala sa kanya ng anghel na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagdadalang tao. Ang sabi ng anghel sa kanya, ngayon ay ika-6 ng buwan na kanyang pagdalang tao. Tapos pumunta ngayon si Maria kay Elizabeth para dalawin ito. Tapos nanatili si Maria sa bahay nila Elizabeth ang 3 buwan. Sa palagay nyo kaya, nung umalis si Maria kina Elizabeth, nakapanganak na kaya o hindi pa? Nandyan ba kayo? Ano kaya sa palagay ninyo? Nakapanganak na kaya si Elizabeth o hindi pa? Bakit yun nasabi? Buntis pa lang. Oo, tapos nagagalaw yung kanyang sanggol sa tiyan, ano? Kaya ang sagot nyo, hindi pa. Ito po ay pinagnilayan ko din kung nakapanganak na ba si Elizabeth nung umalis si Maria o hindi pa. Kasi unang-una, ano kayang purpose ni Maria? Bakit niya dinalaw si Elizabeth? Nasa bulubundukin si Elizabeth na pinsan niya. Tapos, hindi naman nabanggit doon kung nandun ang kanyang biyanan o ang kanyang mga magulang. So pumunta si Maria para puntahan si Elizabeth. Alam niyo po, sabi ng Biblia, sabi ng anghel, ika-6 na ng buwan na kanyang pagdadalang tao.
Tapos nanatili si Maria doon sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. Andyan ba kayo? Nakikinig ba kayo? Kaya ano sa palagay ninyo? Nakapanganak ba o hindi? Hindi natin pag-uusapan niya. Baka may nanonood sa atin na expert sa Biblia. Sabihin ng mga nanonood sa atin, o kayo, gumagawa na naman kayo ng dugtong sa Biblia, ha? Ay bahala kayo. Basta ang babae, pag nagbubuntis, ay 9 na buwan lang yan. Basta ako naniniwala, hindi iiwanan ni Maria si Elizabeth na walang nagbabantay. Amen ba? So, hindi binanggit doon sa gospel natin kung nakapanganak ba si Elizabeth o hindi. Basta ang alam ko lang, 6 na buwan si Elizabeth na nagbubuntis nung kausapin siya ng anghel. Ay hindi naman agad-agad na umalis si Maria para pumunta agad kay Elizabeth. Ang sabi ng Bible, 6 na buwan na ng pagdadalang tao ng pinsan mong si Elizabeth. Kausap niya ang anghel, hindi naman si Elizabeth. Hindi naman ating alam kung ilang pang buwan na dumaan bago pumunta si Maria kay Elizabeth. Hindi na natili si Maria sa bahay ni Elizabeth ng 3 buwan. Kaya kayo na ang mag-isip. Okay lang ba kayo? Minsan maganda pag nilayan ng Bible, ano? Kasi dito lumalabas yung critical thinking natin. Siyempre, hindi naman nagbubuntis ang babae ng 10 buwan. Pagka 10 buwan na, overdue na yan. Tama ba? Ay, ang iba nga, 7 months pa lang, nanganganak na. At bibihira naman ang nanganganak ng 8 buwan. Kasi pag 8 buwan daw, ay bibihirang nabubuhay. Kaya talagang hiwaga din ang panganganak ng babae. Tama ba? Amen. Hiwaga talaga, misteryoso talaga. Kaya kayo mga hindi pa nanganganak, wag na kayo maghangad. Pero kung kalooban ng Panginoon yan, ibibigay yan ng Diyos sa inyo. So ngayon, pag-aralan natin ngayon, ano ba ang aral? Mga aral na matutuhan natin sa pagbisita ni Maria kay Elizabeth. Lessons we can learn from Mary's visit to Elizabeth. So ano ba yung aral na matutuhan natin sa pagbisita ngayon ni Maria kay Elizabeth? Kasi kung tutuusin naman pwede naman hindi niya bisitahin si Elizabeth, pero bakit niya ito binisita? So ano ba ang kahalagahan ng pagbisita? So what is the importance or the importance of visitation? Bakit pinakita ng Bible na si Maria ay bumisita kay Elizabeth? So ibig sabihin, may mga aral na makikita tayo sa pagbisita. Amen ba? Tapos sa pagbisita ni Maria, hindi pa siya umalis doon. Nanatili pa siya ng 3 buwan. So ibig sabihin, may nakapaloob na mahalagang bagay sa pagbibisita sa isang tao. So, dito gusto ko pong ipakita sa ating lahat na the importance of visitation, yung kahalagahan ng pagbibisita. So, siguro, ito, nakita ko lang po ito sa pagninilay ko na number 1, we remind us that we have a responsibility to our neighbor. Kung tama po ako. Na mayroon tayong, o kaya nire-remind tayo, pinapaalalahanan tayo, na mayroon tayong tungkulin sa ating kapwa. Amen ba? Kaya nga hindi natin pwedeng baliwalain ang tao, ang ating kapwa, kasi nga tinawag tayo ng Lord, sabi nga ng Bible, di ba? Ano yung pinakamahalagang utos sa Bible? Naalala niyo pa ba kung anong pinakamahalagang utos? Love your God and love your neighbor. So hindi lang ibig sabihin na panay love our God lang, na panay love your God lang. Lord, mahal kita, Lord, mahal kita. So hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito kasi ang pinakamahalagang utos sa Bible ay ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Yun ang dalawang pinakamahalagang utos. Yung tungkulin natin sa Diyos at tungkulin natin sa ating kapwa. Amen ba? Minsan ang tao ay nag-feel ang tao sa ginagawa natin kasi panay Diyos lang tayo. Panay God lang, panay kay Lord lang. Pagdating sa tao, doon tayo
sumasablay. Tama ba? Kaya maraming makadiyos, hindi makatao. Get niyo po? Kaya minsan napupulaan tayo kasi ang akala natin, kapag tayo ay makadiyos na, buo na ang buhay natin. Hindi, may dalawang utos na pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya hindi mabubuo ang ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon kung panay Lord lang tayo, panay Diyos lang tayo, at tayo ay sumasablay sa ating kapwa, hindi buo ang ating pagtupad sa kalooban ng Diyos. Mabubuo lang ang ating pagtupad sa kalooban ng Diyos kung tayo ay nagmamahal sa Diyos at nagmamahal tayo sa ating kapwa. Kaya dito, sa ginawa ni Maria, nire-remind niya tayo na mayroon tayong katungkulan o mayroon tayong tungkuling dapat gampanan para sa ating kapwa. Kanina, napakaganda po ng senior ni Father. Alam niyo po ako, natutuwa kay Father J. Alam niyo kung bakit? Yung mga katulad niyang pare ang hinahanap ko. Hindi siya bias na pare. Alam niyo kung bakit? Tinuturo niya ang tama. Tinuturo niya ang totoo. For example, kanina, na nasama niya sa kanyang homily yung tungkol sa rosary. Di ba? Nagpe-pray ka ng rosary not to Mary. Naintindihan niyo ba yon? Nagpe-pray ka ng rosary with Mary. Ang ganda, sabi ko, wow. Kaya sabi ko, itong mga pare na dapat talagang itayo ng Panginoon. Kasi itong ganitong klaseng pare ang magdadala sa maraming tao sa katotohanan. Tama po ba? O di ba binabato tayo minsan ng mga ibang grupo. So ngayon mayroon kang isasagot, ba't ka nagro-rosary? Si Mary ang sinasamba nyo. O pare mismo nagsalita. Nagpe-pray tayo ng rosary not to Mary. Hindi para kay Maria. Nagpe-pray tayo ng rosaryo kasama si Maria. Amen ba? Amen. Siguro naman ito, magiging malinaw ito sa ating lahat na Mary is not our salvation. Only Jesus Christ ang ating kaligtasan. Dahil sa silong ng langit, pangalan lang ni Kristo ang ibinigay sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Kaya alam niyo po, ang panalangin ko kay Lord, na si Father J ay patuloy niyang gamitin sa Christianity. Pari siya pero dala-dala niya ang katotohanan. Isipin niyo po, tuturuan ka ng tama ng pananampalataya na hindi si Maria ang kaligtasan mo, si Jesus ang kaligtasan mo. Yung dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan ang kaligtasan mo. Hindi yung nagdala kay Jesus ang kaligtasan mo. Amen ba? At hindi niya inaalis si Maria sa atin kasi nga Mary is a mother of church. Amen po ba? Siyang ina ng simbahan. Bakit? Siyang ina ni Jesus. Kaya hindi natin inaalisan ng power si Mary sa atin. Andun ang ating pagtanggap kay Mary. Kaya lang, ilagay natin sa tama yung ating pagtanggap sa Kanya kasi isa lang ang tagapagligtas. Yun ay walang iba, kundi si Kristo Jesus na dinala ni Mama Mary sa Kanyang sinapupunan. Kaya salamat kay Lord kasi hindi na ibang grupo ang nagpapaliwanag, misupari na mismo nagpapaliwanag. Kaya nagtagpo ang aming paniniwala ni Father J. Kasi yan din ang aking layunin, bakit ako nagsiserve at bakit ako nangangaral ng mabuting balita para dalhin kayo sa tamang pananampalataya. At nawa naman, ay wala sa atin yung pakikipagtalo tungkol sa pananampalataya na itinuturo sa atin. Kasi si Father ang kumakatawan ng simbahan, ako naman ang kumakatawan sa gawain ni El Shaddai. At ang El Shaddai nasa ilalim ng simbahan. Amen ba?
Kaya nawa ang lahat ng naririnig natin tungkol sa bagay na ito ay maging kayamanan po natin. I-treasure po natin ang bawat naririnig natin sa mga ginagamit ng Diyos. Tama ba? Kasi pag ito ay treasure natin, ginawa natin itong kayamanan ng ating buhay, maniwala ka, hindi siguro gagawin ng Diyos na ikaw ay kanyang pababayaan. Siguro, araw-araw ng buhay natin, lagi tayong makakaranas ng galaw ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung kayo po ay devoted kay Virgin Mary, hindi ka naman po kayo sinasaktan. Tinatama lang natin kasi our salvation is not Mary. Our salvation is only Jesus Christ. Tama po ba? Pero ang ating respeto ay hindi natin inaalis sa ating inang Berhen. Andun ang ating respeto kasi siya ang ina ni Jesus. Amen ba? Actually po sa sa kasalan sa Cana, hindi nanguna si Virgin Mary kay Jesus. Andun din ang respect ng ating inang Berhen kay Jesus, kahit na sinabi ng ating inang Berhen, wala ng alak. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Ginang, wag mo kong pangunahan. Nung sabihin ito ni Jesus, hindi kumibo ang ating inang Berhen. Anong sinabi niya sa mga tauhan? Sundin nyo kung ano ang kanyang ipagagawa. Napakaganda ng kanyang motivation. Andun ang kanyang pagmimisyon. Sabi nga ni Father kanina, the first missionary is no other than Virgin Mary. Siyang unang missionary. So andun kanyang pagmimisyon na kung ano ang nais ng Panginoon, sabi ng ating inang Berhen, gawin nyo kung anong pinapagawa sa inyo. So ibig sabihin, andun ang kanyang pagtuturo na i-direct ang mga tao kay Jesus Christ. Amen ba? Napakaganda po ng naglilingkod ka kay Lord na yung mga tao, ida-direct mo kay Jesus, hindi kung kanino. Kaya maraming naliligaw kasi dinadirect natin ang mga tao kung kanino, kaya ang tao nalilito. Pero kung tayong lahat, ang bawat tinawag ng Panginoon ay idadirect natin kay Jesus Christ, walang taong malilito, walang taong maliligaw. Bakit? Ang sino mang taong na ilalapit kay Jesus ay nadadala sa tamang buhay. Tama po ba? Kaya napakaganda na dapat lang talaga nating tularan ang ating inang Berhen. Yung iba galit sa ating inang Berhen eh. Sino kaya ang kanilang tinutularan sa pagmimisyon? Napakaganda ng halimbawa na iniwan ng ating inang Berhen kasi yung kasalan sa Cana, anong sabi doon ng Bible? Gawin nyo kung ano ang iniuutos sa inyo at pinapagawa sa iyo ni Jesus. So ibig sabihin, tinuturuan niya ang mga tao. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Gawin mo ito. Yun dapat ang maging mission din natin. Hindi kung ano sinabi ng pastor sa iyo, ano sinabi sa ni Brother Rod, ano sinabi sa ni ganito. Wag yung aming prinsipyo ang inyong pakinggan at sundin. Ang prinsipyo ng Bible ang sundin ninyo. Kung anong sinasabi ng Bible, yun ang sundin natin. Bakit? Ang Bible ay salita ng Diyos. Ito ang buhay ni Jesus, ito ang karakter ni Jesus, ito ang miracle si Jesus. Kaya kung anong nakalagay sa Bible, yun ang gawin natin. At kapag yan ang ginawa natin, wala kang pagkaligaw. At ang buhay natin, tiyak, tuloy-tuloy na pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinapaalalahanan tayo na mayroon tayong tungkulin sa ating kapwa. Tama po ba? Amen. Kasi itong English ko kanina, ginawa ko lang dito habang ako nakaupo dyan. Alam niyo naman po ako pag nagninilay, kaya nga sabi ko minsan sa ating mga kasama, pag ako nakaupo at ako ay nananahimik, huwag naman ko nyo iniistorbo. Eh yung iba, hindi makaunawa sa akin. Kung kailan ako magtutok, doon ako iistorbuhin at iinisin. Kaya ako nakikiusap eh. Sabi ko, once na malapit na yung talk ko, halimbawa, after mass, ganito, wala na akong gagawin. Huwag nyo na akong iistorbuhin kasi ando na yung time ng aking paginilay.
Gising ba kayo? Amen. O kaya kanina, nagkikreate ako ng English kanina habang ako'y nakaupo. Sabi ko naman siguro tama naman ito kasi sa school naman kako sabi naman ng aming professor, huwag kayo matakot mag-English kasi walang perfect na nag-i-English sa tao. Lalo sa atin dito, halo-halo tayo, may Bisaya, may Ilocano, may Bicolano, walang tamang intonation. Mayroon lang magandang magbasa. Amen ba? Amen. Pero lumalabas pa rin, sumasablay pa rin Kahit na anong paganda mo ng iyong pagbabasa, minsan pag na-tense ka, sumasablay din kaya wag yung perfect kasi pag pinerfect niyo, ibig sabihin, masyado kang sa sarili mo. Hayaan mong i-offer mo kay Lord ang lahat ng bagay. Kung magkamali ka para kay Lord naman yan. Amen. Kaya wag kayong matatakot. Pagdating sa Panginoon, pagtawanan man kayo ng iba, wag kayong mahihiya, wag kayong matatakot. Basta ang ginagawa mo ay para kay Yahweh El Shaddai. Kung minsan sumabali ang English mo, bakit may perfecto ba? Ikaw ba na hindi perfecto mag-English, hindi ka makakapasok sa langit? Walang usapang ganun. Ang usapan, gawin mong pinapagawa ng Diyos para sa iyo. Gising pa ba kayo? Amen. Sinong gising pa? Di ba mayroon tayong mga kapatid na minsan ay wala na sa gawain. So dito mai-apply natin yung visitation. Kasi minsan ito ang problema sa atin sa Christian, nakasama mo ngayon, nung hindi mo makita, nalimot mo na. Para bagang walang nangyari, para bagang hindi mo nakasama at hindi mo nakilala. Kaya dapat mayroon tayong pag-a-apply sa ating mga napapakinggan. Si Elizabeth, pinsan ni Maria. So, siyempre, magpipinsan kayo, magkakasama kayo. Amen ba? Ngayon, nalipat siguro si Elizabeth sa bulubundukin, napalayo. So, hindi na nakikita ngayon ni Maria kung nasaan ang kanyang pinsan. O kayong ginawa ng ating inang Berhen, pinuntahan niya si Elizabeth. Kinukumusta kung ano na nangyayari. So, dapat mayroon tayong ganung ding kaisipan na kapag mayroon na tayo hindi nakikita sa gawain, kumusta na kaya si ganito? Puntahan natin para malaman natin kung ano na nangyayari sa kanya. Hindi yun wala na yan. Siguro, nandito na yan, unasa na yan. Dapat hindi ganun. Dapat mayroon tayong pag-alam. Kasi, sabi natin kanina, pinaalahanan tayo, we remind us that we have a responsibility to our neighbor. Mayroon tayong tungkulin sa ating kapwa. Kaya kapag mayroon na tayo hindi nakikita sa gawain, tungkulin nating hanapin sila. Alamin ang kalagayan nila. Amen ba? Hindi na dumarating ang time na parang wala tayong pakialam. Gising pa ba kayo? Amen. Sinong gising pa? Kaya yung ginawa ng ating inang Berhen, pagpapaalaala ito, huwag mong baliwalain ang iyong kapwa kasi sabi ng Biblia, ang pangalawang utos ay ibigin ang ating kapwa. Ngayon kung panay Diyos lang tayo, panay simbahan lang tayo, panay charismatic lang tayo, pero wala tayong concern sa ating mga kapatid, nasaan ang application ng Word of God. Tama po ba? Walang pinagkaiba yan sa mga naglilingkod kay Lord. Napaka-busy mo sa kingdom, pero hindi ka busy sa king. Minamaster mo ang kingdom, pero hindi mo minamaster kung anong gusto ng king. Amen po ba? Kaya ang application po ay napaka-importante nito. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano nangyayari sa ating kapwa. Tungkulin natin sila na sila ay ating hanapin, alamin ang kailang kalagayan. Bakit? Baka sila ay nanghihina, palakasin natin sila. Amen. Tama po ba? Amen. Wala na silang ganang dumalo sa gawain kasi nanlulupay-pay sila. So, palakasin natin sila para sila ay bumalik sa gawain ng Panginoon. Baka may mga problema sila sa buhay, nawawala sila, hanapin natin sila. Kasi tungkulin natin sila. Sipin niyo po, yung sakripisyo ng ating inang Berhen,
nasa bulubundukin ng Hudiya, si Elizabeth, tapos, siyempre, maano yun, bulubundukin, siyempre, malayo yun. Sabi nga ni Father kanina, that time, wala pang MTR. Wala pang tram. Kaya sabi ko minsan, you want to ride like a turtle, you can ride a tram. You want to ride like a rabbit, you can ride a MTR. Kasi mabilis yun. So tingnan nyo ha, andun ang sakripisyo ng ating inang Berhen, hindi niya inalis ang kanyang sakripisyo. Kaya huwag kayo magagalit sa akin. Kasi minsan, ang problema sa Christianity ngayon, wala nang ang sakripisyo, nanggugulo pa. Wala nang ang sakripisyo, nang iinis pa. Pero tayo mga tinawag ng Panginoon, hayaan nating gayahin ang ating inang Berhen. Kahit bulubundukin, inakyat niya. Nilakad niya. O kaya naman meron siyang sinakyan siguro, donkey. Kasi ang sinasakyan nun, donkey. Pero buntis, ang ating inang Berhen, buntis. Sipin niyo po, buntis siya. Sasakay siya ng donkey. Ang donkey, pag naglakad yan, talagang, buti hindi nakuna ng ating inang Berhen, ano? Kung nakuna ng ating inang Berhen, walang Jesus ngayon. Pero ano nang ang kanyang sakripisyo? So ang tanong, ang biyahe kaya niya noon ay katulad ng biyahe natin ngayon na 1 oras o 2 oras sa biyahe mo sa MTR o kaya sa mga bus, ang layo na ng iyong nararating. Noon, kung donkey ang sinakyan mo at bulubundukin ang pupuntahan mo, ay hindi ka magbibilang ng 2 oras o 3 oras, siguro araw ang bibilangin mo bago ka makarating doon sa pupuntahan mo. Tama po ba ako? Araw ang bibilangin, ibuntis ka. Magbabiyahe ka ng ilang araw. Pero tingnan nyo ha, dahil may ipinapakita yung ginawa ng ating inang Berhen na aral para sa kanyang pagbisita, kailangan natin ang sakripisyo, pagtitiis, maabot lang natin ang ating kapwa na nangangailangan sa atin. Kasi isang kagalakan ng isang taong nawawala o kaya ng pinanghihinaan, ang makita ka niya. Halimbawa, nasa bahay lang yan, pinanghihinaan yan. Nasa bahay lang yan, tapos nawawala ng pag-asa yan. Naniniwala ba kayo na pagkahabawa pinuntahan natin sila, pag nakita tayo at nakita kanila, naniniwala ba kayo na ang taong yan ay muling lalakas at titibay? Sinong naniniwala na muling lalakas at titibay ang mga taong ito? Bakit ko po ito nasabi? Kasi ito ay karanasan ko. No, kaya bago pa lang sa gawain ng Panginoon, ayoko na rin na pumunta ng gawain. Hindi pa ako preacher noon, ha? Dumadalo pa lang ako sa gawain. Kasama-sama pa lang ako noon ng mga workers, na taga-ayos ang instrumento. Kaya medyo masilan ako sa instrument kasi diyan ako nagsimula. Sa instrument na yan. Yung tunog, diyan ako nagsimula. Kaya napakasilan ko sa instrument. So, tingnan niyo po, nung time na dumating ako sa time na ayoko na, alam niyo po kung bakit ako nagpatuloy? Yung grupo kasi namin noon, sa gawain, pinuntahan ako sa bahay. Isang grupo sila, napakarami nila, pinuntahan ako sa bahay, pagdating sa bahay, prayer, tapos kantahan, tapos nag-pray nila ako. Alam niyo ba na naranasan ko yung naramdaman ko yung pagmamahal? Sabi ko, wow, ito yung mga tao na ginagamit ng Diyos. At mula noon, doon ako bumalik sa gawain. At mula noon, naging matatag ako at naging matibay. Kaya napakahalaga ng visitation. Amen ba? Amen. Napakahalaga na dalawin natin yung mga tao na nawawala, mga tao na pinanghihinaan. Huwag lang yung taong nagwawala. Kasi mayroong taong nagwawala at may taong nawawala.
Yung taong nagwawala, nandyan na sa gawain, pero nagwawala. Hindi yun ang kailangan dalawin. Sinong dadalawin? Yung mga devoted talaga sa gawain ng Panginoon, nagmamahal kay Lord, nagmamahal sa gawain, at pinanghinaan na wala sa gawain, yun ang dapat nating hanapin. Na pag hindi mo na sila kikita, dapat andun ang ating pagkumusta. Kumusta na kaya ang taong ito? Amen po ba? Parang minamahal mo lang naman yan eh. Pag hindi mo nakikita, hinahanap mo na siya at kinakantahan mo na, kumusta ka aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Gising pa ba kayo? Amen. Sinong gising pa? May natutuhan ba kayo? Sino may natutuhan? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hanapin natin ang mga nawawala. Huwag yung nagwawala. Amen ba? Tanungin ko po kayo, minsan ba, lumabas na ba kayo para hanapin yung mga nawawala? Andyan ba kayo? Yung mga nawawala, hindi lang yung kasamahan natin dito. Yung mga nawawala, yung Christian, pero walang dinadaluhang simbahan, walang dinadaluhang grupo, walang dinadaluhan na community. Hanapin natin sila, dalhin natin sila sa community natin. Kung wala silang community, dalhin natin sila dito. Kung sila naman ay mayroon ng community, huwag nyo na silang pilitin. Kasi mayroon na siyang community. Pero pag wala silang community, dalhin nyo sila dito para magkaroon sila ng community. Amen ba? Amen. Kasi napaka-importante nito. So ngayon, ano pa ba ang pinapakilala at nire-remind sa atin o gustong ipakita sa atin ng aral na ito na bakit binisita ngayon ni Virgin Mary si Elizabeth sa bulubundukin ng Hudiya? Alam niyo po, totoo lang, nung bisitahin ngayon ng ating inang Birhen si Elizabeth sa bulubundukin ng Hudiya, doon po na-identify, doon po nakilala ni Elizabeth na yung dinadala ng kanyang pinsan na si Maria ay ang tagapagligtas, si Jesus. Alam niyo po na napakahalaga nito. Kanina nabanggit din po ito ni Father na dalhin natin ang mabuting balita. Dalhin natin si Jesus, si Kristo sa mga tao. Sa mga taong nangangailangan nito. Kasi napakahalaga na tayo ay maging bearer po, maging tagapagdala ng mabuting balita. Tayo ay maging tagapagdala kay Kristo sa lahat ng tao. Kasi kung wala tayong gagawin, useless ang sinasabi ng Matthew chapter 28, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. So baliwala po yon. Kaya as a Christian, mayroon tayong tungkulin. Hindi lang para abutin ang ating kapwa, abutin ang mga taong nawawala, kundi tungkulin natin bilang Kristiyano na dalhin ang mabuting balita, dalhin si Kristo sa lahat ng tao. Amen ba? Kaya nga ang mission po natin, hindi lang yung mga Pilipino, hindi lang yung mga Kristiyano, pati nga amo nyo, mission nyo po yan eh. Tama ba? Maniwala kayo, pag kayong amo nyo, nadala nyo kay Kristo yan, mas grabing biyaya ang iyong matatanggap galing kay El Shaddai. So ang tanong po doon ay ganito, paano natin madadala sa inyong trabaho, sa inyong mga amo, ang mabuting balita? Paano ka maging bearer ng Word of God para sa kanila, ng good news para sa kanila? Hindi mo naman kailangan mag-evangelize sa kanila kasi hindi kanila maiintindihan. Subukan mo sabihin, repent, for the kingdom of God is near. Baka sinampal ka niya, iwan ko lang. Amen ba? So anong sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. So anong ibig sabihin doon, mga kapatid?
maging asin ka sa kanila. Maging ilaw ka sa kanila. Nang ibig sabihin, pag ikaw ay asin, nagbibigay ka sa kanila ng panlasa. Kung ikaw ay ilaw sa kanila, nagbibigay ka ng liwanag sa kanila. Kaya nga, ang laki ng challenge po sa inyo dito kasi siyempre, lalo pag hindi mo kalahi, hindi naman siya kapanalig, so ang laking challenge sa iyo yan. Ang laking challenge sa atin yon. Bakit? Kasi, siyempre, isipin mo, sino ba ito? Hindi ko naman siya kasama. Pero alam niyo po, kapag nakita sa iyo ang magandang halimbawa, nakita sa atin na tayo talaga ay nakikitaan ng magandang gawa, magandang pakikitungo sa kanila, maniwala kayo. Kahit yan ay ibang grupo yan, kahit yan ay ibang relihiyon, isang araw magugulat kayo, kasama mo na yan kay Kristo. Amen ba? Bakit? Kasi nakakatuwa nga doon sa Saikong, ba mga Chinese, bumibili ng ating panyo, langis. Talaga namang, yung mga dilantar natin sa Saikong, tinatangkilik ng mga ibang lahi. Kaya doon natin nakikita na walang imposible sa Diyos. Kaya dito, mapapansin natin na pinapalalahanan tayo ng ginawa ng ating inang Berhen kung paano niya binisita ang kanyang pinsan na si Elizabeth at dinala ang Kristo doon kay Elizabeth. Kaya nakilala ngayon ni Elizabeth na ang dinadala ng ating inang Berhen ay tagapagligtas. Yun din ang ating misyon. Pinapalalahanan tayo na tayo ngayon ay dapat dalihin natin, tayo ay maging tagapagdala ng mabuting balita, tagapagdala kay Kristo sa lahat ng tao para ang mga taong ito, sabi nga kanina ni Father, magkaroon ng kagalakan at sila naman ay kumilala at sumamba sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. At kapag nagkaganon, ako'y naniniwala ang bawat pangako ng Diyos ay magaganap sa buhay natin. Amen ba? Kasabi mo sa iyong katabi, huwag mong takasan ang iyong tungkulin. So ano ang ating tungkulin? Dalawa yon. Ano ang ating tungkulin? Una, hindi tungkulin na pinag-aralan natin. Ano yung una? Ay ang tungkulin natin sa ating kapwa. Pangalawang tungkulin natin ay dalhin ang mabuting balita, dalhin si Kristo sa ating kapwa. Amen ba? Kaya nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng ating Yahweh El Shaddai. Tayong lahat at tayo ay dumulog sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya at sa ating paglapit sa Kanya, hayaan natin na tayong lahat ay abutin ng kamay ng ating Panginoon. Yakapin niyo po lahat ng bagay na gusto niyo pagpalain. Pigit niyo po ang iyong mga mata. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Siyang pag-asa ko.
naming Diyos, salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, at mayroon kaming Father J na tumutulong sa amin upang dalhin kami sa tamang pagkilala sa iyo. Nawa, patuloy mong pagpalain si Father J, O God, na patuloy pa siyang makapagturo ng tamang pananampalataya sa lahat ng iyong mga tinawag, upang patuloy na madala ang bawat isa sa tunay na paglakad at pagkilala sa iyo, dakilang Diyos. At ang aking mga kapatid, Panginoon, na naririto, lagi mo silang samahan at pagpalain. Bigyan mo lagi silang katatagan, tibay na nagmumula sa iyo. Tulungan mo lagi, Ama, ang bawat isa, lalo na sa kanilang mga pagtatrabaho sa bansang ito ng Hong Kong. Huwag mo silang pababayaan, dakilang Diyos. Samahan mo sila sa kanilang mga trabaho. Pagpalain mo sila ng magandang kalusugan at kalakasan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. Pagpalain mo ang kanilang pananalapi, Panginoon. Kung sila man ay mga nagkukulang, dalangin ko, Ama, ang pagbukas ng pintuan ng kasaganahan sa kanila. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang kanilang mga amo na sila ay maging biyaya sa aking mga kapatid na ito. At dalangin ko rin po na gamitin mo rin maging biyaya ang bawat isa sa kanilang amo at pinagkatrabahuan. Banal na Diyos, salamat po at pagpalain mo rin po ang aming buong pamilya. Lagi silang ingatan at proteksyonan. At inaangkin na namin ng aming buong sambahayan ay nasa tiyak na kaligtasan. Ang dalangin ko, Ama, huwag niyo po kaming pababayaan. Ama, pagpalain mo lagi ang gawain na ito. Lagi ka maghimala, Panginoon, sa gawain na ito. At pagpalain mo, Ama, sa mga oras na ito ang lahat ng hawak ng kanilang mga kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Ama, salamat po at inaangkin na namin na kaming lahat sa araw na ito ay answered prayer na. At aming aangkinin na kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat po at amin ding pinaniniwalaan ang lahat ng may sakit ay pinagaling mo na. Lahat ng may problema ay pinalaya na. Kaya, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Without
Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya tipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamastan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente't lyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin.
bless as always. See you next Friday and see you tomorrow sa Sacred Heart Church, Saikong.